Good morning! Welcome to our second Thanksgiving worship. We start at 9 o'clock. At welcome sa ating pong pagtatapos ng ating pong month series sa buwan na ito. Ang ating month series po ay Blessing of Security. We talk about that we are secured in Christ. We talk about the second Sunday tungkol sa pagiging secured for who I am. Kaya regardless what people are saying about me, regardless of what is happening in my life or my failures, I am secured for who I am. At napag-usapan natin last Sunday, secured in the discipline of our Father. And I praise God, bagaman ako'y wala, sapagkat ako'y dumalo ng Pastors Global Training at doon po sa Bangkok. Last minute po yung aking pagpayag sapagkat hindi ko po binalak na lumipad at pumunta doon. Pero ako po ay pinapalo up. Hanggang sa yung wife ko, sabi niya, mukhang kailangan mo na talaga pumunta. Pero pagkaraan na nagsabi ko, yes, sige, I'll go. Pero sinabihan ako ng opisina ng Philippine Council of Evangelical Churches na hindi na raw ako umabot sa online registration. Kaya sabi ko, good kung ganoon. Pero after a day, ay pinadala yung aking ticket. Sabi nila, ang gagawin po namin sa inyo ay walk-in registration. Kaya hindi na ako nakatanggi. And I thank God sapagkat it has a 1 week, bagaman nahabaan po ako, 1 week of connecting with 120 countries. Mga overseers at mga presidente ng seminary. And we talk about effective training, holistic training, training the pastors not only in running the affairs of the church, but in relating with government people, relating with political leaders, relating with the issues of the nations, para maging relevant ang Word of God. Hindi lang po, kumbaga, ay mga high polluting theological words, kundi maging relevant sa kani-kanyang basa. And I'm so humble to know what God is doing in different countries. Pero habang naroon, ay pinadala ko yung mensahe and then I was monitoring what's happening and I'm so happy to hear how the Lord moved during the Father's Day sermon. We talk about the discipline, secured in the discipline of our fathers. Today, for our last sermon sa series ng Blessing of Security, we'll study Matthew 7:24 to 27. Sa talatang ito, tinatalakay po rito tungkol sa matalinong tao at mangmang na tao. Yung matalinong tao nagtayo ng bahay sa, sabi ng Panginoon Jesus, sa bato, matibay. Pero yung mangmang na tao nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. At ang sabi po ng talata, parehong binagyo, parehong unilan, parehong binaha, at parehong ay hinangin ng napakalakas. Of course, yung pong nagtayo doon sa buhanginan, nawasak. Pero yung nagtayo doon sa bato na natiling matibay. Ang mensahe natin ngayong umaga ay pinamagatan nating secured from the storms of life. Mga kapatid, mga minamahal, hindi natin masasabi kung anong bagyo ang darating sa buhay natin. How many ever thought na sa Pilipinas darating ang pinakamalakas na bagyo na dumating sa balat ng lupa? Alala niyo po ba ang Yolanda? Ang pinakamalakas na bagyong dumating sa balat ng lupa so far. At alam po natin na ito ay talagang nagwasak na maraming buhay. Ito ay nagwasak na maraming ari-arian. Ito ay nagwasak ng ay maraming mga kabuhayan po. Do you remember this? Itong bagyong ito ay nagwasak po. Nung ako po ay nasa Bangkok po, pinag-uusapan po doon na originally yung pong Congress na yon ay gagawin dapat po sa Pilipinas. Pero nung po dumating yung bagyong Yolanda, and so we said we are not ready na maging abala. Kaya po sabi namin we cannot organize this malaking Congress because we'll be busy sa Yolanda. But when we were in Bangkok, teary-eyed yung organizers, sinasabi nila, we could not say no to us when we refused to host it dahil doon sa Yolanda. At sabi nila nga, talagang yung pinakamalakas na bagyo dumating sa Pilipinas, sabihin talaga ang mga Pinoy mas matatatag kesa sa iba't ibang tao sa balat ng lupa. Palapakan nga natin ang Panginoon sa bagay na yun. Kaya ang pamagat na ating mensahe ngayon, secure from storms of life. Hindi walang nakaisip na darating ang bagyong Yolanda. Ano po?
Walang makakaisip na ba darating ang bagyong Yolanda. Ikaw, hindi mo maiisip ang bagyong darating sa buhay mo. Hindi ko alam kung ilan sa atin ngayon ay dumadaan sa bagyo ng buhay. Marahil financially, marahil physically, mayroon kang karamdaman, o marahil sa relationship. I don't know what kind of storms you are going through right now. And we do not know what kind of storms na darating sa ating buhay. O hindi man sa buhay mo, sa buhay ng anak mo. I wish I can stand here right now and tell you that there is a way for us na hindi maranasan ng mga bagyo ng buhay. But I cannot do that. Sapagkat sa talatang ito, makikita natin, both yung pong matalinong tao nagtayo ng bahay doon sa bato at yung mangmang na tao na nagtayo ng bahay doon sa buhanginan, pareho nilarasan ng bagyo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin maaasahan na tayo ay hindi dadaan sa bagyo. Ngunit ang isang pwede nating panghawakan, because of the Lord Jesus in our heart, because of the Lord in our lives, we can be secured from any storms of life. Ano ibig sabihin? Ano man ang bagyong dumating sa iyong buhay, mananatili ka nakatindig at matibay dahil kay Kristo. Sino sasabi ng amen dyan? And how can we experience that? Let us study these verses, mga kapatid. Sa mga talatang ito, makikita po natin, mga kapatid, na binanggit po dito yung pong katotohanan. Itong dalawang lalaki na hinahalin tulad ng Panginoon dito ay mayroong common characteristic. Ano yung common characteristic nila? Pareho silang nakinig ng salita ng Panginoon. Both of them hear the word. Sabi ng Panginoon, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at sinasapamuhay ay tulad ng isang lalaki nagtayo ng bahay sa batuhan. Ngunit ang isang lalaking nakikinig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi sinasapamuhay, ay tulad ng lalaki na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mga kapatid, both of them, even though they have different, kumbaga, magkaiba yung kanilang kinauwian, pero let me call your attention right now, and may the Lord speak to you. Pareho silang pumasa sa unang hakbang upang maging matatag sana sa mga bagyo ng buhay. Ano po yun? They both hear the word of the Lord. Ano ba ibig sabihin? Upang maging matatag tayo sa mga bagyo ng buhay at maranasan natin ito, kailangan nating maunawaan that basics are very important. Never neglect the basics. Ano po? Huwag niyong babaliwalain ang basic. Ano po yun? They both hear the word of Jesus. What is the basic there? Alam niyo po, napakahalaga. Yung pong regular intake of God's word. Yung pong regular nating kumbaga pagkain ng salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew 4:4, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoon. So ituring natin na ang Biblia ay pagkain. Alam niyo po, pag ikay kumakain po, lahat na yata ng luto na nakain mo na. Pero hindi mo pwede sabihin sa isang araw na, oh, nakain ko na yan. Hindi ko nakakanin yan. Hindi po pwede yun. Kahit alam mo na lasa no, nakain mo na yun dahil araw-araw kailangan mo kumain, kakainin mo yun. Amen ho ba? Ay ganun din dapat ang Word of God. Pero kuminsan po, yun ang problema po natin. We neglect the basics. Ladies and gentlemen, gusto mo maging matatag sa bagyo ng buhay? Yung anak mo gusto mo tumatag sa bagyo ng buhay? The first step para maranasan natin yung katatagan sa gitna ng bagyo ng buhay, go back to basics. And do not neglect the basic. What is that basic? Regular intake of the Word of God. Naalala po ninyo yung tinuturo sa atin sa ating RDS Academy, yung different ways ng intake ng Word of God. Kasi po yung Word of God, matapos mo marinig yan, para yung binhi na darating agad ang ibon ng demonyo upang tukain yung binhi ng Word of God. Kaya pag Sunday, natuwa tayo sa mensahe, pag uwi natin ng bahay, nalimutan natin kung ano mensahe kasi inaagaw ng demonyo. Kaya naalala po ninyo yung ating pong hand illustration na yung grips natin sa Bible ay kumpleto, kaya kahit agawin ng demonyo, hindi maagaw. Yan po yung ating regular intake. Ano po yun? Una, yung hinliliit, yung hearing, pakikinig ng Word of God. Every Sunday, we come here to hear the Word of God. Pangalawa, hindi ka lang dapat nagkakasya sa pakikinig ng Word of God. Dapat meron kang reading. Anong chapter ng Bible ngayon ang binabasa mo lately? Ay malabo na ang mata ko eh. Meron audio Bible ngayon na da-download sa cellphone o sa computer. So, pwede na yon. Sabayan mo. Habang nakikinig ka, ay nakabukas yung Bible mo. So, kung madali kang antukin, nasusundan mo. Hindi naman pagbabasa. Yung pong papanggit ng daliri, tumutukoy po sa pag-aaral ng Bible. Kaya meron tayong RDS Academy.
na talagang naroon yung iyong kasabikan na hindi lang sapat na ikay nakinig, hindi lang sapat na ikay nagbabasa ng Bible, kundi inaaral mo yung Bible. Yung isang judge sa aking nurture, sabi niya, mahusay naman ako sa English, mataas ang grade ko sa English. Pero pag nagbabasa ako, nag-Bible, hindi ko maintindihan po. Pero pag nag-aaral na tayo sama-sama, doon lumilinaw sa akin. Ayun. Sabi ko, alam mo, Judge, kasi ang salita ng Diyos is no ordinary book. And this is our mistake, ladies and gentlemen. Many of us are treating the Bible like any ordinary books. No, the Bible is the Word of God. At alam niyo po, unless you humble yourself, you cannot really understand the Bible. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa 1 Corinthians po eh. Sabi gano'n, yung mga matatalino, hindi nila maintindihan ng Bible. Kala ng iba na nag-aaral, talagang samangmang yung Biblia. Hindi ho. Ang sinasabi po doon, yung kamangmangan doon, pag tinignan niyo yung Griego, ibig sabihin, humble. Kasi pag mababa ang loob mo, handa kang matuto. Handa kang matuto. Pag mayabang ka, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Wala nang room ang utak mo at ang puso mo sa bagong learning. Kaya po yung salitang disciple, sabi na pa ng, go and make disciples. Inaasahan ng Lord tayo maging alagad. Yung salitang alagad, sa Griego po yun, learner. Learner. Ibig sabihin, hindi natatapos sa pagkatuto. Laging sabik. Kaya po ito po yung basic. Gusto mo maging matatag sa pagharap sa problema, kasalukuyan man o darating na problema ng buhay, kailangan nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kaya po meron tayong RDS Academy para talagang we go down to the study of the Word of God. At pang-apat po, ito po yung memorization. We memorize yung mga particular verse that touch us. You memorize it. Sa ulo. At hindi lang para pagka may problema ka, magugulat ka, may hugot. Sigaw nyo nga, may hugot. May hugot. Ipapaalala talaga ng Holy Spirit. Alam nyo, partnership yan eh. Ang Holy Spirit, ang author ng Bible. Pero, dahil ang babasa tao, gumamit ang Holy Spirit ng tao para isulat. Okay? So, the work of the Holy Spirit, siya yung author. Ang babasa tao. Kaya ang pinasulat ng Holy Spirit ay ang tao. Ngayon, tayo naman tao, kailangan basahin mo yung Bible. Kailangan aralin mo yung Bible. Kailangan pakinggan mo yung Bible. Ang Holy Spirit naman, siya naman ang magpapaalala sa atin. Hallelujah. It's a complete partnership. Ang problema, kung wala kang regular intake of the Word of God, walang mapapaalala sa iyo ang Holy Spirit. Kaya pagdating ng problema, wala kang lakas. Wala kang tibay. Kasi walang huhugutin sa puso mo. Walang huhugutin sa alaala mo. Walang huhugutin sa isip mo. Yung anak mo, pag naharap sa tukso, pag naharap sa mga temptation, walang huhuguting Word of God kasi wala kang tinanim. Kasi hindi ka nakita nagtatanim. So siya man hindi nagtatanim. Kaya kung sa airport may tanimbala, sa atin tanim Biblia. Nandiyan ba kayo? Kung sa airport may tanimbala, sa atin tanim Biblia. Mga kapatid, at hindi lang memorize. Yung panghuli po, yung lalaki, ito po yung meditation. Anong kaibahan ng meditation sa memorization? Well, yung memorization sa ulo, sasauluhin mo. Hindi naman lahat ng Biblia sasauluhin mo. Yung mga talata na nagpapapala sa iyo. Naalala ko si Colonel Andaya. Siya po ay tuloy-tuloy sa ating RDS Academy. Kinukwento niya yung kanyang mga bilanggo ay pinapalabas niya doon sa office niya at sinesharan niya ng gospel. At natutuwa siya sapagkat sabi niya, pagka sinesharan ko sila, talagang nagugulat ako. Yung mga natutunan ko, bumabalik sa alaala. Kaya yung mga talata, binabalik ni Lord sa akin, kaya binibigay ko. At minsan nakita niya yung kanyang kapatid na mailap. Sabi niya, dito ka muna. At meron ako i-share sa iyo. At share niya uli yung kanyang natutunan sa RDS. At yung mga talata na mahalagang pinasaulo sa kanya ng teacher, talagang sumariwa. Hallelujah. Ang Panginoon ay kasama natin at merong huhugutin pag meron tayong regular intake of the Word of God. Can you hear louder? Amen? That's the basic. Kaya po both the wise man and the foolish man, pareho silang pasado dun sa basic. What is that? Regular intake of the Word of God. Kaya mga kapatid, gusto natin tumatag sa anumang bagyo ng buhay. Let's go back to basics. Let us not neglect the basics. Ano po yun? Yung cravings mo, in-nurture mo. Yung uhaw mo sa Bible. Kaya sabi ng 1 Peter 2:2, ano po? Like a newborn babies,
Crave pure spiritual milk. Pagka wala ka ng kasabikan sa Bible, para baga ang Bible, tinitignan mo na, alam ko na yan. That is already alarming. Subukan po natin, mga kapatid. Nakatingin kayo sa akin ngayon, di ba? Ngayon, luminga po kayo ng isang pasadang linga sa paligid ninyo po. Pwede po ba? Pag ganun, isang linga. Yan, okay? Tapos balik kayong tingin sa akin. Natandaan niyo mga nakita ninyo? Natandaan niyo konti. Konti, di ba? Ngayon, isa pa po, isa pang linga ulit, isa pa ulit linga, okay? Okay, balik kayo ng tingin sa akin. May nadagdagan ba? May nadagdag ba sa nakita niyo, natatandaan niyo? Yung unang linga, may natandaan kayong konti. Yung pangalawang linga, may dagdag. Eh pag pinangatlo ko pa, mag-overtime na tayo. Ano? Pero ibig natin sabihin, pag pinang-apat mo pa, ganun po. Ganun po, we have ordained a bishop last Wednesday night at po the other Wednesday before we flew to Bangkok. And I was asked to exhort dito sa bishop na tungkol sa Word of God. And I have to remind him. He studied in our seminary and I told him, as an student of the Word, we are not just the preacher of the Word. We remain a student of the Word. And so you must continue to nurture your cravings for the Word of God. Alam nyo, I did not expect that. After that, he came to me. At sabi niya, you know, Bishop, the Lord really spoke to my heart. Because parang ang nasa utak na natin, preacher of the Word. But we remain a student of the Word. And I have to tell him, be a good exegete of the Bible. Allow the Word to speak to you whenever you studied it. Don't study the Bible because you will preach it. Study it because that is our spiritual food. Can you hear another amen? Natutuwa ako sapagkat we have already also ordained lawyers who gave up their career, who became a pastor. We also ordained doctors who received the call of God and now decided to turn their back sa kanilang career and now became a pastor. And I'm so happy to see. And it's a good reminder for the minister of God's Word that we are not just preacher. We are student of the Word of God. Kaya po, kailangan nurture mo yung cravings mo. Isang colonel who was up for promotion as general but received the call of God to go full-time in the ministry and made a step of faith with the assurance of remuneration and decided to become a pastor also. I'm so blessed to inspire those people. And I'm so blessed even more because when I reminded them of the basic, sabihin nga natin basic, they all appreciated it. Tayo ho mga kapatid, kuminsan dahil matagal ka nang dumadalo dito, para bang, alam ko na yan. Pag nabasa isang talata, okay, may binabasa, alam ko na yan. Those are what we call preconceived ideas. And those preconceived ideas has to be put down so that you can accommodate new things that God will reveal to you. Sabi nga noong yung judge na nabanggit ko sa inyo kanina, marunong naman ako mag-Ingles. Pero bakit ganun? Sa napansin ko, sabi niya, habang tumatagal ngayon, mas naunawaan ko na ang Bible. Sabi niya, what's happening to me? Sabi ko, simple, judge. Sabi ko, you are growing in the Lord. Because you are growing in the Lord, your cravings for the Bible is increasing. And as your cravings for the Bible increase, you become more humble, to be open sa bagong ipapahayag ng Diyos sa iyo. I remember, as a professor of hermeneutics, I always remind my students, it's not about the mind, it's about the humility of the heart. Kasi, kapag in-approach mo ang Biblia, it should always be tabula rasa. It's a Latin word which means you have to empty your board so that there will be space to write onto it. Yun po ibig sabihin. So, when you, pag pinasadahan mo uli ng tingin, kailangan, huwag mong isaksak sa utak mo yung una mong nakita. Para excited ka sa mga bagong dagdag mong makikita. That is how to study the Bible. That is what Peter is saying in 1 Peter chapter 2, verse 2. Crave. Like a newborn baby. Crave. And this is not for the newborn baby. Ang sabi po, like, kasama ka doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama tayo doon, kasama tayo. Kung mo sabihin ito, matagal na ako, una ako sa inyo, hindi mo pwede yun. Mamatanda ka na dito, o bago ka pa lamang, ikaw ay active o hindi active, like a newborn babies, crave pure spiritual milk.
And that is the Word of God. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga maliit na bata na lumapit sa Panginoon, sabi niya, huwag niyo silang pigilan. And instead, sabi niya, be like little children. Ano meron yung little children? Yung little children, sabik sila makinig sa bagong sasabihin ng tatay o ng nanay. Ang sabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng mga batang ito. We need to keep that heart in our lives. Sabik sa Biblia. Sabihin natin, sabik. Yun po. Kaya po, ito po ang isang palatandaan ng isang tunay na born-again experience. May uhaw sa Biblia po. At hindi napapatid po yun. Kaya nga, the Lord commanded Mary over Martha. Sapagkat si Martha, so busy sa ministry niya. Pero no more time to really hear from God. No more time to really listen from God. No more time to really hear new things from God. Basics are non-negotiable. Kumusta po tayo? Anong portion na ng Bible ang binabasa natin nowadays? Ano po? Are we excited to hear God's Word every Sunday? Are we studying it, the Bible? Memorizing? What's the new verse that you have memorized lately? Ano yung binubulay-bulay? Pag bubulay-bulay, hindi mo lang iisip-isipin, kundi titignan mo yung sitwasyon mo, saan mo pwedeng i-landing. Sigaw niyo nga po landing. Lakasan niyo po landing. Yung teolohiya sa sitwasyon mo. Hindi sitwasyon na iba, sa sitwasyon mo. Kaya po yung mga mahusay sa memorization, ang isa sa paraan nila, tawag nila doon, memorizing by association. Yung minememorize nila, tinatandaan nila, ina-associate nila sa bagay that is already close to their hearts. Kaya kapag ka meditation, mas mamememorize mo kasi na-associate mo sa particular na sitwasyon mo sa buhay. May the Lord speak to us. Gusto nating maranasan ang seguridad laban sa anumang bagyo ng buhay. Basics are non-negotiable. Regular intake of the Holy Bible. Tanim Biblia para may hugot ng salita ng Diyos sa iyong puso. Pangalawa po, pagtingnan po natin itong talata, pareho pong tinamaan ng bagyo. Nung minsan po, meron pong isang pastor na sabi sa akin, minsan may nagpa-counsel sa akin. Sabi niya, bakit ganun? Kung kailan ako naging Christian, doon pa ako nakaranas ng ganito kabigat na problema. Pero sabi niya, naalala ko yung paalala mo na hihingi ng wisdom sa Lord habang nagka-counsel. And God gave me wisdom, sabi niya. At ang sabi niya, kapatid, tingin mo ba kung hindi ka naging Christian, hindi mo mararanasan ang problema mo ngayon? Napag-isip daw. Sabi niya, oo nga, ano? Alam niyo, ang problema natin, meron tayo mga maling expectations. Expectations are very important. Maraming pagkakataon natin, buhay mga kapatid, inaasahan natin na Christian na ako, dapat exempted ako. Naglilingkod naman ako kay Lord, dapat exempted ako. That's our big problem. Pareho po, yung matalinong tao na nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato, at yung mangmang na tao nagtayo ng bahay doon po sa buhanginan, parehong tinamaan ng bagyo. Maikay Christian o hindi Christian, tinatamaan tayo ng bagyo. Si Brother Magno Kanginam, nag-share siya na hindi naman yung bagyong Yolanda ang tumama sa kanya. Ano ba ito? Pedring ba or so? Nakita niya yung dagat ay talagang niragasa lahat ng plaisdaan doon sa kanila. At nasira yung kanyang kabuhayan, sabi niya. Nasira yung kanyang kabuhayan. At ang tanong niya, Panginoon, sabi niya, anak mo ako, bakit nangyari ito sa akin? At ang sagot daw ng Panginoon sa kanya, anak, kabuhayan mo lang ang nasira. Hindi mo na nakitang iningatan ko ang buhay mo. At dali-dali siyang humingi ng tawad sa Panginoon. At nag-express ng faith sa Lord. At mula doon, tinulungan siya ng Lord na makaahon. At maitayo niya uli yung mga pilapil ng kanyang mga plaisdaan. Mga kapatid, mga minamahal, na-realize ni Brother Magno na both Christians and non-Christians doon sa Hagunoy, pare-pareho nawasak yung plaisdaan. Meaning, walang sinisino ang mga bagyo ng buhay. Ang usapan ay hindi, Lord, give me a typhoon-free life. Hindi po. Hindi po yun. Kung hindi, ang atin po, hindi storm-free life. Ang atin po, storm-proof life.
Buhay, hindi po yung buhay na hindi nakakaranas ng bagyo. Hindi po. Hindi po yung buhay na sa kabila ng bagyo, matatag pa rin. Sino may gustong gano'n ng buhay? Pumalakpak nga yung gustong gano'n ng buhay. Yun po. I wish I can tell you. Pero lulukuhin ko lang kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang buhay Kristiyano ay wala ng bagyo. Kalukuhan po yun. Pero ang buhay Kristiyano, kung seryoso ka kahit may bagyo, hindi ka kayang ibuwal, hindi ka kayang panghinain. Yun po. Storm-proof kind of life. Mga kapatid, yun ang ating problema. Yung expectation natin, Christian ako eh. Naglilingkod ako kay Lord eh. Ano ba? Yung mga sense of entitlement natin, naalala ko nung araw, when I was a new Christian, nagulat ako yung mga bench na simbahan, may mga pangalan. Yung pala, yun yung nag-donate. Yun. Halimbawa, pamilya ninyo nag-donate, nakalagay dun sa bench na mahaba, yung pamilya, gano'n. Kaya tuloy, pag yung nag-donate ay umalis na ng simbahan, pati yung bench, binabawi. Dahil amin yan, amin. So, yung gano'n ho baga, kaya-hiya, hindi ho ba? O kaya ikaw, dahil ikaw ay mas nauna kang Christian, tapos yung isa ay bagong Christian, yung bang expectation mo na mas special dapat ako? Eh sabi na parang may nauna na nahuli na nauna. Kaya po yung mga expectation ho natin, kailangan natin palinis sa ating Panginoon. Sa talatang ito, mga kapatid, mga minamahal, pareho pong tinamaan ng bagyo. Yung pong matalinong nagtayo sa tamang pundasyon at yung mama na nagtayo sa maling pundasyon. Ang pinag-uusapan, pagkaraan ng bagyo. Yung isa, pagkaraan ng bagyo na natiling nakatindig. Bakit? Hindi siya nagreklamo sa anong uring bagyo. Mga kapatid, mga minamahal, kung tutuusin, gusto natin ma-exempted lagi. Exempted sa color coding, di ba? Exempted sa exam. Pagka-examination, kaya sa RDS, hindi namin i-announce kung kailan na-exam eh. Basta nag-exam na lang. Kasi napasin namin pag in-announce na may exam next Tuesday, aba, marami absent. May nasiraan ng tiyan, may na-traffic, may nagka-meeting. Umiiwas. Gusto exempted eh, di ba? Eh gusto natin yung exam natin ay exercise lang para way of review. Hindi naman necessarily ay stricto ho tayo sa exam sa RDS. Pero that will simply show na kung po pwede lang, gusto natin exempted tayo sa mga exam. Kaya marami mga sumisisi sa teacher, tagabuhat ng bag para ma-exempted sa exam. Di ba? Para sumisip-sip. Aba, sa totoo lang, ang expectation natin, Lord, i-exempt mo naman ako sa problema. Ha? Kapatid, ang sa Panginoon, kahit may problema ka o wala, matatag ka. Kaya dahil dyan, hindi ka na ngayon pinagkakaabalahang guluhin pa ng demonyo. Kasi alam ng demonyo na matatag ka. Pero kung mabuhay ka, doon ka nilalaro-laro ng demonyo. Diba? Sabi ng John 10:10, naparito ang demonyo, Satanas ang magnanakaw para mangwasak, manira at magnakaw. Pero ang Panginoon naparito para magbigay ng buhay na walang hanggan. Para bumuo, para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ito. Kaya nakikita ng demonyo kung sino yung mabuhay. Kasi walang tanim Biblia. Ano po? Pangalawa, nakikita ng Panginoon yung mabuhay kasi ang daming mga maling expectation sa buhay. Ano po? Kaya yun ang sinasamantala. Pero kung alam mo, it's not about yung dadaanan mo. Kung hindi yung katatagan mo, saan naman dadaanan mo ang mahalaga. Kapatid, kaibigan, what has been your entitlement nowadays? What has been your entitlement? Sa pamilya mo, sa anak mo, sa magulang mo kaya, sa simbahan mo kaya, o sa bansa mo kaya? Ngayon, magkakaroon tayo ng bagong Pangulo. Hindi ko binoto si Duterte. Ngunit si Duterte ang Pangulo natin. And all of us should support and pray sa mga nanalong kandidato. Sapagkat sabi ng Biblia, walang authority na hindi galing sa Panginoon. Romans 13, lahat ng kapangyarihan ay galing sa Panginoon. So we must learn to respect the new president that we have. Not that we will agree sa kanyang cursing, sapagkat sabi ng Biblia, yung salita ng tao ay makapangyarihan. Kaya si Senator Cayetano ay kaibigan ng ating Pangulo at bagaman siya natalo. Kaya pagkakatabi siya, pag nagka-curse si Pangulo raw,
nagka-cancel na siya. I cancel it in Jesus' name. So ganun, no? Pero He is our President. We will not support Him sa kanyang cursing, but He is our President. He needs our prayer. Kaya whenever we wake up in the morning, we will pray for President Duterte. Whoever, whether we like the President, the Governor, the Mayor, or not, whoever is in authority, we have to pray for them. Ipapanalangin natin sila upang ang tagumpay nila ay tagumpay nating Pilipino. Can you hear that? Amen? Kaya po, hindi lamang ano kaya magagawa ni Duterte sa atin. Ano kaya ang maitutulong natin sa magagandang programa ni Duterte? Ano kaya ang maitutulong natin para maituwid kung may mali man lamang? Sa 6 na taon na ako'y kinonsider ng Pangulong Aquino, ng kanyang spiritual advisor, I never stopped calling his attention privately. I never stopped calling his attention, committing akong mali. Ano po? And I never hesitate if I will fall out of His grace. When they had a conflict with Chief Justice Corona, I was able to bridge them until they made the final decision. When she had conflict with the present Chief Justice, Maria Lourdes Sereno, I was able to correct our President. That is the turf of the Supreme Court. And he accepted my correction. Sabi nga na iba, naku, paano yan, magagalit na sa iyong Pangulo. Sabi ko, I exist for God, not for President Noynoy. And even the Chief Justice told me, sabi niya, naku, kumusta? Hindi ba kami babanatan sa SONA? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi na rin ako tinetext mula nung nireview ko. Pero nung nagkaroon ng SONA, the Chief Justice was so happy because the President by that time, President Aquino, commended her. Mga kapatid, mga minamahal, we exist not to please any government leaders. We exist to please God and God alone. Can you hear other amen? Kaya dahil doon, yung bang, dahil ako ay spiritual advisor ng Pangulo, dapat ako ay gano'n. No, we have to throw that away. I was asked in Bangkok how I was able to manage. Now, 6 long years, I was able to keep that esteem ng ating Pangulo. Sabi ko, I don't know. It was the grace of God. The only thing I know, I turned down the opportunity to become a cabinet secretary. The only thing I know, when there are things that needs to be encourage him, I encourage him. When there are things I need to rebuke him, I rebuke him, regardless of his reaction. The only thing I know is that I focus on my mission as the minister of the gospel of Jesus, not as the advisor of the president, because that is just an added opportunity. First and foremost, I'm a child of God. Second, I'm a minister of the gospel. And so I stayed on my ministry. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po, kuminsan kapag tayo ay naging kaibigan ng mayor, o kaya naman ay kamag-anak ng konsihal, o kaya ng congressman, di ba? Meron tayong certain expectation. Nakatutuwa po ang marami na talagang kahit na sila ay merong access sa mga seat of power, yung expectation ay they're able to give up. If we are talking about seat of power, that is, wala nang ibang mas tataas pa sa seat of power ng langit. We as Christians, we have access to the seat of power in heaven. Can you hear another amen? And with that access to the seat of power in heaven, let us review our expectation. Because we are Christian, we are exempted from trials? No. Ang sabi nga ng James chapter 1 verse 2, consider it pure joy when you go through different and many trials. So, talagang ikatutuwa mo pa kung may trials. Hindi tayo exempted. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, dumadaan tayo sa tukso. Hindi tayo exempted sa tukso, kaya lalayo ka sa tukso. Kasi hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Huwag kang lapit ng lapit sa tukso. Sabi ng Hebrew chapter 2, verse 2, kay Jesus ka lang tumingin. Huwag kang titingin sa tao. Pag sa tao ka tumingin, mabubuwal ka. Kay Jesus ka lang tumingin, the pioneer and the perfecter of our faith. At dahil dyan, talagang naroon ang katatagan sa gitna ng problema. Gusto ba natin maging matatag sa gitna ng bagyo ng buhay? Can I hear a louder amen? Pangatlo po at panghuli, pagtingnan po natin po yung ating passage. Yung isa po, kaya matatag kasi nakapundasyon sa bato. Yung isang puno, nakapundasyon sa buhangin. Kaya nawasak na dumating ang bagyo. Ang gusto ng demonyo, wasakin tayong lahat. Kaya ang gusto ng demonyo,
ipundasyon mo ang buhay mo sa buhangin. Ano po yung buhangin? Ito ni bato. Ito po yung tinatawag nating application of the Word of God. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. What is that? That is actually what Jesus is saying. Ang nakikinig ng aking salita, ngunit hindi sinasapamuhay, ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ngunit ang tao nakikinig, may intake of the Word, may tanim Biblia, at isinasapamuhay, parang nagtanayo ng bahay sa bato. Mga kapatid, is the application, remember the hands of Bible? Hand? Meron tayong listening, meron tayong reading, meron tayong study, meron tayong memorization, meron tayong meditation, at yung pong palm, ano po yun? Yun ang application. Sigaw nyo nga po, application. Kung ano narinig mo, i-apply mo sa buhay mo. Kung ano nabasa mo, apply mo sa buhay mo, naaral, etc. So it's the application of the Word. That is actually our foundation. Kaya po sa ating community of disciple, hindi pinag-uusapan paramihan ng alam. Babalikan mo yung message last Sunday, yung pamukaw, para ilalapat mo ano ang sitwasyon mo sa buhay. We don't necessarily reteach it. We don't necessarily repreach it. We allow the community members to share anong bahagi ng sitwasyon nila pwedeng ilapat yung salita ng Diyos. At doon po tumitibay. Yun po, the foundation matters. Mahalaga po yun. Na, anong pundasyon ng buhay mo? Alam po ninyo, maaaring marami ka nasisitas na talata ng Biblia. Pero yung alam mo, hindi bumababa sa puso mo at hindi nagiging bahagi ng iyong core values sa buhay. The application of the Word of God, the sum total of God's Word becomes our life's principle. The written Word becomes alive in our values in life. Kaya yung anak mo, ini-expose mo sa Bible, dinadating to aral kayo ng Bible, pag harap niya sa kanya mga tukso ng buhay, alam niya paano, hindi lang niya alam yung Bible, alam niya paano ilapat yung Bible. Kaya he can say no sa mga tukso ng buhay. Sapagkat nakikita niya kung paano nalalapat. Yun ho ang dahilan, kaya sa ating pamukaw, ano ang take home mo sa message. We would like to see how our children are able to put into practical situation the learnings that they've got. Mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nasama rin sa mga construction at napansin ko kung gaano kataas po yung pong tinatayo, mas malalim yung pundasyon. At minsan nakikita ko pa po na yung pong poste po ay padiretsyo, pero yung pong papundasyon pa ilalim, pataba po yung hukay. Palalim at mas mataba para mas matibay. Ang nangyari po dito sa salita ng Panginoon natin inaaral na dumating ang bagyo, walang lalim yung sa buhangin. Pero yung sa batuhan, matibay. Ano yung batuhan? Yun yung nilalapat sa buhay, yung salita ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, there are lots of people who can quote the Bible, who can even teach the Bible. But at the end of the day, ang kalakasan mo ay naroon sa kung paano mo ilapat sa buhay mo yung natututunan mo. How the Bible affects your core value is the sum total of your learnings. Sa lahat ng tinuturo natin sa Hope of Glory at pinapangaral, we go around the core values po. This is the sum total of our biblical teaching. Yun po yung ating passion. Ano po? Letter P, sabi natin, is the passionate love for God. Kaya hindi tayo nakakapag-akay kasi yung pagmamahal natin sa Lord ay nawawala. So we want to nurture that value. And this is a biblical teaching. Pangalawa, yung attitude. More than anything else, mahalaga sa atin yung attitude. At tatlong area yon. Una, marunong kang magsabit sa authority ng buhay mo. Marunong kang gumalang sa authority ng buhay mo. At pangalawa, yung pong cooperation sa mga kapantay mo. Marunong kang makikooperate. Hindi ka nakikipag-compete. Hindi ka nakikipag-magalingan. Marunong ka mag-appreciate ng iba. At yung areas mo, initiative. Alam mo yung boundary mo. Yung mga anak, natuto lang, nakatapos lang. Aba, pinapangaralan ng magulang, ini-scold ng magulang. You don't do that. That's not your role. That is out of boundary. What you can do is to model to your parents yung gusto mo sanang ipangaral sa magulang mo. But it is never your role na i-scold ang magulang mo. Lampas ka na doon. Sabihin nyo nga, lampas na. Maraming tao, lampas na. Hindi na niya sakop. I always remind pastors and a student of seminary na if you are not part of the problem, huwag kang makisawsaw. If you are not part of the solution, huwag kang makisawsaw.
If you are not the authority over the situation, huwag kang makisawsaw so that you can focus on the task that God has given you. You stay on your boundary. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mahalaga rin sa atin yung issue ng stewardship, na lahat ng meron tayo hindi atin, katiwala lang tayo ng Panginoon. Kaya handa tayong isakripisyo kung tinatawag tayo ng Panginoon. My wife told me that God is asking her to give her 1 year salary, and that will have a big adjustment sa aming expenses. I said, we cannot say no to God if that is from the Lord, because everything we have is the Lord's. And so she gave every month her whole salary. And we have seen how God bless us back. Ano po? At na-notice po namin nung huli po na nagkwenta po siya, she was sharing me. Noon, yung una, hirap na hirap siya. Pero nung magulat siya, nung kinumpute niya, mahigit na 12 months na siya na nagbibigay ng kanyang whole salary. At yung binalik naman ng Panginoon sa amin, grabe po, grabe. Yung iba ho ang pagbabalik ng Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. Halimbawa po, very recently, nung pong January, nilagay ko po sa aking bucket list ay bago-bagong sasakyan. Dahil 12 years na yung second hand kong sasakyan. Ano po? I never want our ministry to buy a car for me. And ever since, that has been my principle. Ano po? I want God to provide for me some other ways. Though our board always would like to do that for me, buy me a brand new car. Una, I don't want to buy a brand new car even if I will be the one to buy it. Slightly used is always my preference. Second, I don't want our ministry to be buying cars for me. But nilagay ko sa Lord, I want to have a slightly new car than my 12-year-old Innova. Sabi ng asawa ko, naku, dagdag gastos yan, tanggalin mo yan sa bucket list mo. Tinanggal ko po. Pero salamat, ako lang ang nagtanggal. Nabasa na pala ni Lord. Kaya hindi tinanggal ni Lord. Yung isa nating kapatid, si Buddy Robert, once a week niya lang ginagamit yung kanyang sasakyan. Noong pinadedicate niya sa akin yon more than 5 years ago, pinag-pray ko. Sabi niya, alam mo, Bishop, once a week ko lang gagamitin to. Dito lang lagi ito sa bahay. At ganun nga nangyari, once a week lang. Naalala ko, sabi ko sa kanya, Robert, sabi niya, kaya pag 5 years or so, papalitan uli ito ng kumpanya namin, so bebenta ko lang uli ito. Sabi ko, pag bebenta mo, sa akin mo bebenta. Alam niyo, nakakalimutan ko na yun. Ngayon, binigyan siya ng kumpanya ng bagong sasakyan, binibenta niya. Pinaalala ako ng Lord sa kanya. At tinanong niya, sabi niya, Bishop, interesado ka ba doon sa aking Captiva? Sabi ko, depende. Kasi kami ngayon, maraming hinuhulugan. Alam nyo, yung presyo na binibili sa kanya, siguro 1/3 po kinaltas niya, ibigay sa akin, at pagkaraan, pumayag pa siya na hulugan. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos. Yung sasakyan, pinatanggal ng asawa ko sa bucket list ko, pero si Lord hindi nagtanggal. At ang maganda dito, palapakan ho natin ng Lord. Ang maganda ho dito, nang makita ng asawa ko, siya mismo nagandahan siya. Sabi niya, wow, galing talaga to kay Lord. Doon natiyak ko na talagang sa Panginoon galing. Alam nyo, God has His own way of returning whatever blessing that we are desiring to receive. Basta hindi ka sa blessing nakatingin. Alam mo, ikay katiwala lamang. Po. Then letter S, we also believe in the importance of sustained revival. Dalawa ho yan. Hindi ka lang nabe-bless. Nagiging channel ka ng pagbabago. Yun po. Sustained revival through personal renewal and city transformation. And therefore, we have to have influence sa ating pong society. And then letter I, inspired ministry. We want everybody to be involved in the ministry, pero tatlo balance. Ayon sa gift mo. Tapos, nakadepende ka sa power ng Holy Spirit, hindi sa galing mo. Tapos, nagpapasaka ka kung sino na mamahala doon sa ministry. Hindi yung para ikaw ang superior. Po. Naalala ko, when we were new in the ministry, we have our board. Sometimes, some of the old board members would go to our pastor and they will instruct them. They will instruct them. I have to call them in my office. Sabi ko, you are a board member, but you are not the supervisor of our pastors. I am the supervisor of the pastors. You form a policy in the board,
but I run the show in the ministry. But in the board, you make policy and we will be guided by the policy. When it comes to the money, it is you who will decide on the budget, but we run the show in the ministry. You do not scold any of my pastors. And I thank God, because that was the first and last time. And our board member has learned. Na we work together, ano po. At napakaganda po, na kung merong binaakbak ang Panginoon sa leadership ng church natin, yung pong pagpapasakop sa authority, ano po. When it comes to money matter, especially that has to do with me, I don't decide on myself. But when it comes to running on the church of the ministry, I decide because I am the overseer of this ministry. And so we all have our boundaries, ano po. And so we submit to that boundary. And it's beautiful. That's why our church has been experiencing blessings after blessing. Because we are guided by the biblical core values. And you would see, yung problema po kadalasan ay in an ability to embrace the values that the Bible is teaching us. At yung letter O, this is our main emphasis, obedience to the Great Commission. That every one of us is busy making disciples. Naalala ko, in the past, we have our church leaders who only want to become a leader, but do not want to make disciples. And I have to remind them, if you will not make disciples, you cannot be a leader of the church, because you will not know how it is to lead the flock of God. And when I called the attentions of all the leaders, then the leaders began to align themselves. You may be involved in different ministry, but at the end of the day, the only great commission God has given us is to make disciples. And therefore, we obey the Great Commission. And letter N, nurturing relationship with responsibility. Ibig sabihin, we nurture relationship, pero may responsibility. Kung may kailangan itutuwid natin. And this is the sum total of the teachings of Hope of Glory. And this is the biblical teachings of Hope of Glory. We go around these core values to make sure that we make disciples. And you would see that if we embrace the sum total of the biblical teaching, in every situation, you would know where to put yourself. You would know decisions you make because you are guided by the sum total of the biblical teaching which becomes part of your core values. Kaya tayo po mga kapatid, kung gusto natin na maging matatag sa mga bagyo ng buhay, kung gusto natin maging matatag sa mga hamon ng buhay, we go back, ano ang values natin? Ano yung mga i-embrace mong pinapahalagahan na tinuturo ng Biblia na ilalapat mo sa iyong buhay? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Si Prime Minister Lee Kuan Yew, na-realize niya sa Singapore na wala silang masyadong kalikasan, wala silang mga gubat. At sabi niya, this cannot be. Kailangan magkaroon tayo ng tree planting. Kaya siya mismo ang nauna. Siya ay nagtanim ng puno. Sinundan siya ng marami. Nagtanim na ng mga puno. Pero maraming nagulat. Sapagkat makaraan ng ilang linggo, makaraan ng ilang buwan, yung mga puno sa tabi na tinanim ni Lee Kuan Yew, naglakihan, matatatag. Pero yung puno na tinanim ni Lee Kuan Yew, bansot, tapos mabuhay. Hiyang-hiya yung tagapangalaga. Ano nangyari? Dadalaw si Lee Kuan Yew. Yung tinanim ni Lee Kuan Yew, pandak, bansot, pare-pareho naman ng pinanggalingan ng buto. Yung mga katabi, naglakihan, matatatag. Pero yung Lee Kuan Yew na natiling bansot at mabuhay. Alam nyo kung ano na-discover? Yung tagapamahala, masyadong sipsep. Sigaw nyo nga sipsep. Ang ginawa niya, gusto niyang i-please dahil ito ang puno ni Prime Minister. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng bakod na bato. Hinukayan niya ng pader sa ilalim at binakuran niya. Dahil doon yung ugat, nasakal po at hindi nakakalat. Hindi nakakalat. Kasi po yung ugat po ng puno na yun, kakalat muna, saka po lalalim. Dahil hindi niya makuhang kumalat, hindi niya makuhang lumalim. Kaya po nanatiling bansot at nanatiling mabuhay. Dahil binaby. Masyadong binaby yung puno. Ganun ang nangyayari sa mga anak natin pag masyado natin binababy. Ganun ang nangyayari sa mga dinidisciple natin pag masyado natin binababy. Hindi tuloy makuhang umangat at yumabong.
at hindi makuhang tumatag dahil masyado mong binibaby. Mga kapatid, mga minamahal, it is the foundation that matters. The application of the Word of God. Noong nakaraang linggo, nagdaos tayo ng Father's Day, nalulungkot ako sapagkat maraming mga anak na nakakalimutan ang mga biblical values na pagpapahalaga sa magulang. Minsan may isang board meeting na mga big executive at naging matensyon yung kanilang meeting. Pagkaraan ng meeting na matensyon, nag-adjourn sila. Pero sabi ng chairman, pwede ba? Let's just stay around. Masyadong matensyon ang ating meeting. Let's just stay around. Let's have coffee together. Kwentuhan muna tayo para ma-ease yung ating masyado tayong matensyon. And the chairman began to share his embarrassing moment. And everybody laughed, tawanan. Sumabot naman yung vice chairman, tagsabi na rin siya. Sumabat din yung ibang board member. Pero merong isa, si Alfred, hindi sumasagot. Sabi ngayon ng chairman, "Oh Alfred, ikaw na lang ang hindi nagkukwento ng most embarrassing moment mo. Would you care to share to us your most embarrassing moment?" Tapos si Alfred tumingin sa kanila at sumenyas na willing siya. And everybody became quiet and waited for Alfred to share his most embarrassing moment. At sabi niya, "Ako, hindi ko malilimutan ang most embarrassing moment ng buhay ko." Sabi niya, ang tatay ko ay mangingisda. Papalaot siya ng gabi. Tapos, may mga gabing pag-uwi, walang huli, walang tulog yan. Pero mag-aayos lang, hindi na matutulog, aayusin ulit yung lambat niya, etc. Bandang hapon, walang tulugan, papalaot uli. At pagbalik, konti lang yung huli. Yung konting huli, walang tulugan, iaayos yun kasi kailangan niya raw maibenta yun para may pambaon ako. I cannot forget my dad. Ay, yung tatay ko, yung itsura niya ay gusgusin, pero wala siyang pakialam doon. At pagka may pagkakataon pa, yung tatay ko, naalala ko, sabi niya, ihahatid niyan ako. Pag may pagkakataon nandiyan siya, ihahatid ako sa paaralan. Gagamitin niya yung kakarag-karag naming kotse. Yung pag umaandar, kami dalawa lang sakay, kiingay-ingay, lahat ng tao natitingin. I was very embarrassed. Parang gusto ko matunaw, naroon ako sa kotse ng tatay ko. Hindi man ako makatanggi dahil tatay ko yun. Pero parang pakiramdam ko nakatingin lahat. Ang ingay-ingay, klak-klak-klak-klak-klak, natitingin lahat. Sabi niya, I was very embarrassed. At pagdating namin sa eskwelahan, pagtingin ko, nakita ko naroon yung mga kabarkada ko nagtatawanan, nagbubulungan. Ramdam-ramdam ko, pinagtatawanan nila ako. At nung bababa na ako, sabi ng tatay ko, "Anak, can you hug me and kiss me first?" And I told my dad, "Dad, I'm old already. It's too embarrassing for me to kiss you and to hug you already." Nandyan yung mga kaibigan ko. At hindi ko malimutan ang mukha ng tatay ko, anya. Nangilid ang luha ng tatay ko. Pero pinigil niya ang pag-iyak. Bumaba ako. Nagtatalo ang puso ko. Papalapit ako dun sa mga barkada ko. Natatawa-tawa, nagbubulungan. Pagtilip ko sa tatay ko, papaalis siya, kita ko yung lungkot niya. I had a mixed emotion. Nung hapon na yon, pumalaot siya. Nung hating gabi, inaantay ko, hindi na siya nakabalik. Yun ang huling pagkikita namin ng tatay ko. I deprived him of a kiss and hug. I consider it embarrassing. And you don't know how much I wanted him alive and give him all the kiss and hug that I can possibly give. I had a distorted values and I can never forget it. That was the most embarrassing moment of my life. And all the board members, including the chairman, ay mangiyak-ngiyak. Yes, our wrong values in life will bring us big embarrassment. The application of the word in our family, in our relationship, in our conduct of our career will embarrass all of us. Kaya po ito yung pagkakataon, mga kapatid, mga minamahal, na tayong lahat ay maghangad na magtayo ng ating pundasyon sa matibay na bato at hindi sa buhanginan. Ilapat natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yakapin natin ito
na ating mga values. And the Lord will promise us that we have a storm-proof life, secured from the storms of life. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyo mga salita. Pinupuri ka namin sa katotohanan na bagaman kami ay hindi po libre sa anumang bagyo ng buhay, ngunit kami libre sa anumang pagkawasak ng anumang bagyo ng buhay. Hallelujah. Tulungan mo kami, sampu ng aming mga anak at ng aming pamilya to experience your promised security from the storms of life. Kausapin mo kami, Panginoon. Kapatid, habang nakayuko ka, nakapikit ang iyong mga mata, kung yan ang nais mo, you want a secure life from all kinds of storm, pwede ba taas mo ang kanang kamay mo sa Panginoon? Yes. Praise God. Yes. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Ano man ang bagyo, ano man ang baha na dumaan sa iyo, magiging matatag ka at lilipad na parang agila na hindi maapektuhan ng mga bagyo ng buhay. Hallelujah. Panginoon Diyos, seluhan niyo sa puso namin ang mga salita mong ito. Kausapin mo kami, Panginoon, at pagpahayagan. At aming inaangkin ang sa matatag na buhay na hindi gayang igapi ng bagyo at ng pagsubok at ng tukso. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin niyo ang kanyang kalakasan. Tanggapin niyo ang katiyakan ng katatagan ng buhay dahil kay Kristo. Amen.